Si Tadano ay isang pangit na walang kahit anong riz at walang tsansa sa mga babae dahil iniisip nilang kamukha siya ni Rafiki, pero tumaas ang tsansa nang makilala ang pinakapopular na babae sa eskwelahang may lihim na kink sa mga talunan. Nang una niya tong nakita, nakatayo ito sa tabi ng locker niya, kaya sinubukan ng uslak na makipag-usap rito pero nagulat siya nang sumagot lang ito ng matalim na tingin. Pagkatapos nun, agad itong lumakad palayong dahilan para isipin niya kung ang mabaho bang hininga ang nagtaboy dito. Dahil walang ideya kung sino ito, tiningnan niya ang pangalan sa locker, at nalaman na ang pangalan nito ay Kumi, at nang makarating sa klase kalaunan, nagulat siya dahil nakita tong nakaupo sa tabi niya. Kahit may trauma pa din siya mula sa kanilang unang pagtatagpo, lihim siyang natuwa dahil katabi niya ang pinakamagandang babae sa klase nila, pero ramdam niya ang matindi at sobrang halatang inis ng kanyang mga kaklase dahil doon. Yun ay dahil ang tingin nila kay Tadano ay walang kwentang hindi karapat-dapat kay Kuming itinuturing din nilang diyosa. Dumating ang guro ng homeroom sa kanilang silid at sinabing ipakilala ng mga estudyante ang isa't isa, kung saan ang unang nagsalita ay sobrang nanginig na parang isang sirang washing machine, kaya naman natawa ang klase. Nang si Kumi na ang sunod, nakatuon ang lahat sa kanya, kaya lumapit siya sa pisar at isinulat ang pangalan roon. Sa hindi maipaliwanag na rason, nagsimulang magsigawan ang klaseng para bang isa siyang sikat na tao't hindi pa rin siya nagsalita at bumalik na lang sa kanyang upuan para hayaan na ang iba. Si Tadano ang sumunod na malas na magpapakilala at sinalubong ang kanyang introduksyon ng galit, na lalong nagpapatunay na siya ang pinakakinamumuhian sa buong klase nila. Pagkatapos ng klase, sinubukan ni Tadanong makipag-ayos sa mga kaklase pero naipit siya sa dagsa ng taong gustong makipag-usap kay Kumit na walan siya ng malay. Pagkagising kalaunan, si Kumi na lang ang natira pero nang makita niyang gising na si Tadanong narinig ang pakikipag-usap sa plushie, ay nagmadali rin tong tumakbo. Napansin ni Tadanong nahihiya ito ng sobra kaya sinubukan niyang pigilan ito sa pag-alis sa klase pero tumigil lang si Kumi nang tanungin niya kung nahihirapan ba tong makipag-usap sa tao. Ngunit inakala naman ni Tadanong galit si Kumi kaya nanginig siya ng matindi habang tinatangkang magpaliwanag, ngunit nagulat nang subukan ni Kuming magsalita. Kaso lang ay hindi nagawa kaya magkasama na lang nilang inayos ang classroom at habang abala sila, tinanong siya ni Tadano pero gaya ng inaasahan ay nautal itong parabang ang utak niya ay sinaunang computer. Naghanap si Tadano sa classroom habang umaasang may magagamit na kung ano para sana ay makausap ito't nang makita niya ang kanilang pisara, hiniling nitong isulat ni Kumi ang nais niyang sabihin. Sinunod ito ni Kumit pinaliwanag na kinakabahan siya tuwing sinusubukan niyang magsalita, at sinabi rin ditong gusto niyang magkaroon ng kaibigan tulad ng sa iba pero dahil hindi naman masabi ang gusto niya ay lagi tong nag-iisa. Humingi rin siya ng tawad dahil di sinadyang magdulot ng problema nung nakaraan at doon na pinunasan ang pisara at sinubukang umalis. Pero nagulat ito nang nagsimulang magsulat si Tadano at nag-usap sila gamit ang parehong paraan at habang abala sila sa ginagawang yon, tinanong ni Tadano ang pangarap niya. Sinabi nitong gusto niyang magkaroon ng 100 kaibigan, kaya nangako si Tadanong tutulungan siyang magka-99 dahil itinuturing na rin niya tong kaibigan. Kinabukasan, nakaisip agad si Tadano ng paraan para matulungan si Kumi sa pangarap at naging kumpiyansa siyang magiging epektibo ang plano. Sa kasamaang palad, nang lapitan ang grupo ng babae at subukang kausapin ang nagngangalang Yamai, natuklasan niya ang tunay na kahulugan ng kantang Sweet But Psycho. Ngumiti si Yamai bago bumulong sa kanyang tengang punong-puno ng galit kaya napilitan tong humingi ng tawad sa pagtawag rito't pagkatapos, bumalik si Yamai sa mga kaibigang parang di iniwan si Tadanong kinukwestiyon ang miserableng buhay doon. Bumalik si Tadano sa upuan matapos ang ilang bigong pagsubok na makipag-usap at napagtantong galit sa kanya ang lahat. Pero hindi pa ito handang sumuko kaya nagdesisyon siyang lapitan ang isang pilit na iniiwasan na sina Jimmy. Sina Jimmy ay isang social butterfly at kaibigan ng halos lahat sa eskwelahan, dahil sa hindi maipaliwanag na rason ay tila naging kababata niya lahat. Nagulat si Tadano nang tanungin sina Jimmy kung pwede bang maging kaibigan ni Kumi at tumanggi ito kaya nilabas niya ito para makausap. Ipinaliwanag ni na Jimmy si Kumi ang nag-isang tao na di maaaring kaibiganin dahil di niya ito maintindihan. Sinabi niya ritong naging magkaklase sila ni Kumi nung mga bata pa lang ngunit nang subukang makipagkaibigan kay Kumi ay tumanggi itong makipag-usap. Dagdag pa niyang ang pagtanggi ay nauwi sa pagkakasakit kaya mula noon, ginawa niya ang lahat para iwasan si Kuming para bang salot. Pinagtanggol ni Tadano si Kumi dahil isa yung hindi pagkakaunawaan at minungkahing sabayan ito pauwi bilang patunay pero tumanggi siya. Nang magpilit ay tinukso siya nito at sinabing desperado siyang tulungan si Kumi dahil gusto lang gumawa ng bagay na di kailanman mararanasan. Tiniyak ni Tadanong malinis ang kanyang hangarin, kaya pumayag sina Jiming sabayan si Kumi pauwi paglaon ng matapos ang klase, sabay na umuwi sina Jimmy at Kumi habang palihim silang sinusundan ni Tadano.
Sa kasamaang palad, di maganda ang nangyayari dahil sinubukan ni na Jiming makipag-usap kay Kumi ngunit di ito sumagot at nang balak ng i-text ni Tadano si na Jimmy, nakasalubong nila ang dalawang mabahong delinkwente. Nag-alala si Tadanong baka saktan nila ang mga kaibigan pero nang makitang parang matagal na tong kaibigan ni na Jimmy, kumalma siya't lumalabas na ang bootleg making tila mas maraming kolesterol kaysa dugo ay may gusto kay na Jimmy. Hinanap niya ito para lang aluking makipag-date sa kanya, ngunit sinagot siya ni na Jiming subukan muna nitong mag-gym bago mangarap makakuha ng babae. At dun nagalit ang uslak kaya hinubad ang damit at hinawakan siya para pilitin tong tanggapin ang nararamdaman. Sa sumunod na sandali, tinapik siya ni Komi sa balikat at sinubukang ibalik ang nahulog niyang susi ng bahay mula sa bulsa. Nang subukan niyang magsalita tungkol sa susi, inakala ng uslak na binabantaan siya ni Koming tatapusin dahil narinig niya ang salitang katunog nun. Sa sobrang takot, tumakbo ito palayo habang humahabol naman ang kaibigang kasing uslak rin niya at nang makaalis na sila, mukhang nalungkot si Komi kaya sinubukan ni Tadanong sabihing wala tong ginawang mali. Bigla naman silang inistorbo ni na Jiming sinabi kay Koming magiging magkaibigan sila bago tumawa ng malakas, kung saan wala namang sinabi si Komi pero malinaw kay Tadanong masaya ito at sobrang natutuwa din siya dahil doon. Kinabukasan sa tanghalian nila, tumabi si na Jimmy kay Komi at nagsalita ng nagsalita tungkol sa kung ano-anong muntik nang magpasabog sa utak ng kawawang si Komi. Kailangang makialam ni Tadanot ipinaliwanag na antisocial si Komi pero gustong magkaroon ng 100 kaibigan kahit di alam kung paano makipag-usap. Naintriga si na Jimmy sa revelasyon kaya gumawa ng plano para matulungan si Koming malampasan ang takot at dun sinabi ritong pumunta sa coffee shop at kumuha ng personal na order na medyo kakaiba para kay Tadano. Inakusahan niya tong nilalaro si Komi pero sinabi ni na Jiming tinutulungan niya ito at pinilit ni Tadanong sundan siya ngunit sinabi ni na Jiming may pupuntahan pang di pwedeng palampasin. Sinundan ni Tadano si Komi sa shop at pinanood tong maglakad-lakad sa labas bago magkaroon ng lakas ng loob na pumasok at sa may counter. Tinanong siya ng barista kung ano ang order pero nang walang masabi ay pinakita na nito ang menu. Tinignan ni Komi ang menu at nagpanik nang di makita ang order pero hindi na pagtantong pwede niyang piliin ang mga sangkap. Kaya naman ang barista sa kabilang banda ay sinubukan ng hulaan ang gusto niyang inumin. Naghanda ang barista ng inumin at iniabot pero kahit alam ni Koming mali ang order na yon, dinala niya ito pabalik sa paaralan at nang iabot niya ito kay na Jimmy, sinabi nito sa kanyang mali ang order kaya nanlumo si Komi. Sa kung anong rason, sumama si Tadano kay na Jimmy para humingi ng tawad kay Komi pero hindi ito gumana't paglipas ng ilang araw sa tanghalian. Napansin ng isa sa kaklase ni Koming si Agari na nagmamasid ito sa libraring parang stalker. Di niya maintindihan kung ba't ang popular na tulad ni Komi ay ginugugol ang oras sa pagmamasid kaya dahil sa sobrang kaba, nagtago siya sa may banyong nag-iisang lugar na ligtas para sa kanya. Pero naramdaman nitong sinundan siya ni Komit sa huli, umalis na si Komi kaya lumabas si Agarit sinubukan na ring umalis. Habang palabas, nasalubong niya ang kanilang gurong pinakiusapan siyang sabihin sa mga kaklaseng pumunta sa gym sa ika-6 na klaseng lalo nitong kinabaliw. Si Agari ang tipo ng taong hindi sanay sa pampublikong sitwasyon at ang ideya ng pagsasalita sa klase ay dumagdag sa pangamba niya. Ngunit nang maramdamang pinapanood pa rin siya ni Komi mula sa dilim, pumayag siya at dali-daling bumalik sa klase para ihatid ang mensahe pagdating roon, nakakuha siya ng pep talk mula sa Espiritu Santo kaya mas lumakas ang loob. Gayunpaman, nang magsimula na siyang magsalita, ay walang saysay ang lumabas sa bibig nito kaya napatingin ang lahat sa kanyang parabang may tama ito sa ulo. Nagpa siya si Agaring tumakbo palayo pero pagliko nito sa kanyang kaliwa ay napasigaw siya sa takot at sa huli ay nag-anunsyo bago mabilis na tumakbo uli. Habang nagtataka ang lahat sa nangyari, napansin ni Tadano si Koming nakatayo sa pinto at natukoy na may kinalaman ito sa nangyari. Lumalabas na nung araw ding iyon, sinabi ni na Jimmy kila Tadano at Koming imposibleng makipagkaibigan si Komi sa lahat ng tao. Kinuha niya ang isang stack ng papel na naglalaman ng profile ng mga taong maingat niyang pinili para kausapin ni Komi at ang unang tao na kabilang sa listahan ay si Agaring umaktong takot kahit sa kanyang anino. Ang mga katangiang inilarawan ni na Jimmy kay Agari ay nagbigay kay Komi ng koneksyon rito kaya nang pumunta si Agari sa library ay sinundan ito ni Komi. Sa kasalukuyan, ipinaliwanag ni Komi kay Tadano ang lahat sa pagsusulat at naawa si Tadanong di niya nagawang makausap si Agari. Bigla namang lumapit dun si Agari at tinanong si Komi kung gustong makipag-usap dahil sinusundan siya nito kahit saan sa buong araw. Nagpasalamat din siya kay Komi dahil nakapagsalita sa klase kanina kahit muntik na siyang himatayin sa takot dahil sa sobrang kaba. Nakita ito ni Tadano bilang perpektong pagkakataon kaya iminungkahi niyang maging magkaibigan sila't sa kanyang gulat. Gumapang si Agari paakyat sa hagdan habang paulit-ulit na tumatanggi sa mungkahi hanggang sa taas.
Hindi nakapagsalita si Tadano pero nilinaw ni Agaring hindi siya karapat-dapat maging kaibigan ni Komi, at doon sinabing mas mabuting maging aso dahil mas nararapat sa ganun kaya pumayag na rin si Komi Tadano sa sitwasyon. Kinabukasan, ipinakita ni Komi kay Tadano ang bagong phone at sinabing nais makuha ang kontak ng mga kaibigan, kaya nag-alok si Tadanong samahan siya kay Najimi at Agari, pero sinabi ni Koming gusto niya yung gawing mag-isa. Nanood si Tadano sa paglapit kay Najiming takot makipag-usap kay Komi habang naroon si Tadano, ngunit sa huli ay nagawa ni Koming maunawaan ang gusto niya. Pumunta naman ito kay Agaring umaktong parang baliw at nagtanong kung gusto ni Komi ng litrato niya habang humihingal na parang asot matapos tong iwan. Bumalik si Komi kay Tadanong binati siya dahil nakuha ang kontak ni Najimi ng walang tulong. Sa halip na magsalita, tinangkang iabot ni Komi ang phone kay Tadano pero inistorbo sila ni Agaring humingi ng tawad sa hindi angkop na pag-ugali kanina't binigay kay Komi ang papel kung saan nakasulat ang kontak niya. Nabanggit din niyang sinabi ni Najiming gusto ni Koming ang kontak ni Tadano ang maging unang nakalagay sa kanyang phone. Ang revelasyong yun ay nagdulot ng awkward na sitwasyon kaya di makatingin si Tadano sa mata ni Komi habang inilalagay ang kontak sa phone. Kalaunan, inihayag ng homeroom teacher na bukas ang posisyon ng class president at hinikayat ang mga estudyanteng magboluntaryo. Tila walang interesado kaya nagtanong ang guro sa nais nilang inomina para sa posisyon at kaagad pinili ng klase si Komi na hindi makatutol sa kanila dahil sobrang natatakot siyang magsalita. Alam ni Tadanong di kayang gampanan ni Komi ang ganong papel kaya nagpasya siyang magboluntaryo bilang alay sa wala talagang nagnanais na posisyon bilang class president. Ngunit naunahan siya ni Najimi nang itaas nito ang kamay at sinabing tutol siya sa ideya ng pagiging presidente ni Komi, kaya tinitigan ito ni Tadano ng may paghanga at takot dahil iniisip niyang atakihin ito ng kanilang mga kaklase. Ngunit pinaalala ni Najiming siya ay isang baliw nang ideklara nitong karapat-dapat si Komi sa mas mataas na posisyon kesa sa class president. Sinabi niyang ang isang tulad ni Komi ay karapat-dapat sa magandang posisyon at iminungkahi niyang gawing class goddess si Komi. Dahil ang lahat ng naroon sa klase maliban kay Tadano ay lihim na baliw at delusyonal, sumang-ayon sila rito't pinuri pa si Najimi. Nang tumahimik na ang lahat, tinanong ng guro kung sino ang magiging presidente at pinili nila si Tadano, hindi dahil sa iniisip nilang kaya nito, kundi dahil itinuturing nilang aksaya ito ng espasyong ang pakinabang lang ay magsilbi at sambahin si Komi. Kinagabihan, habang tinitingnan ni Komi ang mga kontak sa phone at nagsasanay tumawag ay aksidente niyang natawagan ang kay Tadano. Agad niyang pinutol ang tawag at nagsimulang magpanik pero tinawagan siya uli nito kaya sinagot yun ni Komi at dun pinaliwanag na aksidente lang na napindot ang kontak nito bago niya ibaba. Nagulat at namangha naman si Tadano dahil narinig niya ang boses ni Komi sa unang pagkakataon at inaming nagustuhan ito't kinabukasan sa paaralan, naglalaro si Najimi kasama si Yamai at iba pang estudyante. Napansin ni Tadanong gusto ni Koming sumali kaya kinuha niya ang atensyon ni Najimit gumana yon kaya tinawag nito si Komi at inimbitahang makipaglaro na sobrang ikinatuwa naman ng ibang mga estudyante. Nag-alala si Tadanong gagamitin ni Najimi ang pagkakataon para turuan ng kung ano-ano si Komi kaya tinanong kung pwedeng sumali, pero kumpara sa mainit na pagtanggap kay Komi ay ramdam ni Tadano ang inis ng mga kaklase sa kanya. Pero tinanggap siya ng mga ito dahil ayaw nilang malaman ni Koming kinainisan siya at nagpatuloy ang laro. Habang naroroon, inanunsyo ni Najiming ang talo ay gagawa ng kissy face at nagsikap ang lahat na manalo para lang makita si Koming gumawa ng kissy face. Napansin nito ni Tadanot sinadyang matalo sa laro kasabay ng bell na senyas ng pagsisimula ng klaset nang makaalis na ang lahat. Bumalik si Najimi at sinabi kay Tadanong dapat pa ring mag-kissy face. Nanlumo si Tadano pero nagpasalamat si Komi sa pagtulong na makasali sa laro kaya medyo gumaan ang pakiramdam niya at hindi nagtagal habang ginagawa ang physical exams. Ang babaeng si Yadano ay nagpasyang talunin si Komi anumang mangyari. Napansin ni Tadanong nagmamasid itong parang si Pennywise na naghihintay ng makakain at sobrang nagulat siya dahil masasabing ito marahil ang unat kaisa-isang tao na hindi tinitingnan si Koming parang reinkarnasyon ng isang diyosa. Wala siyang ideyang may lihim na paligsahan siya laban kay Komi at sobrang nadismaya ng matalo sa nasabing contest kung saan kinabukasan. Papunta si Komi sa paaralan nila't hindi nito alam na sinusundan siya ni Yamai na parang stalker na may obsesyon. Ang baliw na uslap ay umabot pa sa puntong umamoy, dumila, at nagtago ng hibla ng buhok ni Koming natagpuan kaya malinaw na kahit ang isang restraining order ay hindi kayang pigilan ang Joker wanabing lumapit kay Komi. Habang sinusubukan niyang kausapin si Komi, lumapit si Agaring tapat na aso ni Komi at nagsimulang makipag-usap rito. Tinitigan siya ni Yamai nang may galit sa puntong nang tumingin ang kawawang babae sa kanya. Ang tanging nakita nito ay mukha ng isang pangit na oni. Sumigaw si Agari sa takot at tumakbo na nagbigay kay Yamai ng pagkakataong muling kausapin si Komi matapos isumpa si Agari.
Kaso lang ay naunahan siya ni Najimit nagsimulang makipag-usap kay Komi na kinagalit nito pero nagkunwari siyang ayos lang nang mapansin ito ni Najimi. Gayunpaman, hindi pinalampas ni Yamai ang pagkakataon na magbigay ng pahapyaw na insulto bago niya makausap si Komi. Sa karaniwang paraan ni Komi, tinignan niya si Yamai na mali ang interpretasyon at inisip na tinitingnan siya ni Komi bilang basurang di dapat pansinin. Sinubukan ni Najiming magpaliwanag rito pero tila masaya na ang baliw na hindi siya pinapansin ng kagaya ni Komi. Nang subukang kunin ni Najimi ang pansin niya, dinala siya nito sa tahimik na pasilyo at tinanong kung ano ang relasyon niya kay Komi. Nagulat si Najimi sa biglaang pagbabago ng persona ni Yamai at sinigurong magkaibigan lang sila ni Komi kaya tinanggap ito ng uslak. Pero sinabing kailangan siyang ipakilala nito kay Komi ng maayos na ginawa naman niya. Muli lang tinignan ni Komi si Yamai na lalo namang nagpalala ng obsesyon ng baliw kay Komi sa puntong kinailangan na nitong pisikal na pigilan ang sarili sa pagwawala. Kinuha niya ang upuan ni Tadano't inalok si Komi ng pagkain mula sa lunch niya dahil sobra umano ang nagawa. Di naman nagustuhan ni Koming nakaupo ito sa pwesto ni Tadano pero inisip niyang naroon ito't hinihikayat siyang makipagkaibigan kaya tinanggap ang lunch nito. Naglabas ng tagumpay na sigaw si Yamai at humingi ng tawad sa kanila bago bumalik sa kanyang upuan at sa sunod na sandali, tumunog ang bell at napansin ni Najiming unang beses na wala si Tadano mula nang pumasok sila sa klase. Habang iniisip kung paano siya makakalampas sa araw nang wala si Tadano para magpaliwanag ng mga kilos ni Komi, nagising si Tadano sa kwartong puno ng larawan ni Komi. Matapos magmasid sa paligid, napagtanto nitong kinidnap siya ni Yamai dahil may mga larawan din itong nakapaskil sa kwartong yun at habang break sa paaralan, tinanong ni Najimi si Yamai kung pwedeng pumunta sa kanila mamaya. Si Yamai na sa kung anong rason ay nasa pwesto ni Tadano ay tumanggi pa rin hanggang sa sinabi ni Najiming isasama niya si Komi. At dun naisip ni Yamai si Koming nakahiga sa kamat iniwan ang amoy niya sa mga punda kaya agad tong pumayag. Ngunit naalala nitong ang kwarto pala niya ay masasabing halos isang dambana na para kay Komi at si Tadano ay bihag niya kaya nagpanik ito ng kaunti. Pagkatapos nang makauwi si Yamai kasama si Najimit Komi ay pinaghintay niya sila sa labas at sinabing dapat muna siyang mag-ayos ng kwarto. Nang pumasok siya, kinuha niya ang mga larawan at inilagay si Tadano sa aparador bago bantaang ibabaon siya sa bundok kung saan hindi siya madidiskubre ng sinuman pag nag-ingay. Matapos isara ang pinto, narinig niya ang boses ni Najimit nagsimulang gumalaw para mapansin pero mabilis tong winaksi ni Yamai at sinabing mga kapitbahay yun. Tiniyak niya sa mga babaeng wala silang dapat ipag-alala at doon nag-alok ng inumin sa kanila't bago siya lumabas, binalaan nito ang mga babaeng wag usisain ang aparador gamit ang nakakatakot na titig. Ngunit si Najimi ay isang pakialamera, kaya binuksan niya ito't nagulat nang makita si Tadanong nakatali sa may upuan. Doon bumalik si Yamai at nang makita nitong nalantad na ang tinatago niyang sikreto ay kumuha siya ng matalim na chopstick. Tulad ng karaniwang mga baliw, nagsimula siyang magsalita tungkol sa pagkuha kay Tadano dahil kay Komi at sinabing gustong mapalapit kay Komi ngunit palaging humahadlang si Tadano. Hindi niya rin maintindihan kung bakit binibigyan ni Komi ng oras ang isang walang silbing uslak tulad ni Tadano at sinabi kay Koming mas mabuti pang maging kaibigan na lang siya kesa sa isang class reject. Sa puntong yun, naging malinaw na ang huling turnilyo sa utak nito ay nawalan at handa siya sa dahas. Pero di ito pinansin ni Komit pinalaya si Tadano sa tulong ni Najimi bago sabihin kay Yamai na nakakakilabot ang kanyang ugali. Nang subukan ng umalis kasama si Tadano, nakiusap si Yamai sa kanila, kaya sumulat si Komi sa notepad na siya lang ang may karapatang pumili ng mga kaibigan. Pagkatapos nilang umalis, si Yamai ay bumagsak sa lapag at nanlumo sa katotohanang pinili ni Komi si Tadano kaysa sa kanya't kinabukasan sa paaralan, humingi ng tawad si Komi kay Tadano dahil sa naranasan nitong hirap kay Yamai. Inako nito ang kasalanan at tinanong kung gusto pa niyang maging kaibigan ito kaya sinabi ni Tadanong di niya yun kasalanan at ipagpapatuloy niyang maging kaibigan ito dahil yun rin ang nais. Dumating si Najimi kasama si Yamai na nagsorry kay Tadano dahil sa pagtatangka ng kung ano kahit hindi niya talaga yun gusto at nagsorry din kay Komit nang hindi ito sumagot ay parang natuwa pa tong hindi siya pinansin. Kailangan nilang ipaliwanag ang sitwasyon ni Komi upang hindi siya laging mamali ng intindi sa mga kilos nito. Pero inisip ni Yamai na cute na bahagi yun ni Komit nang pumayag na tong maging kaibigan siya ay sobrang natuwa si Yamai. Ilang araw ang lumipas, muling pumasok si Tadano sa isang lihim na paligsahan kay Komi nang hindi nito alam at ngayon ay determinado siyang manalo. Nasa physical aptitude exams ang kanilang klase kung saan natalo siya sa bawat event kaya sumama ang loob, ngunit hindi pa rin ito handang sumuko dahil may isa pang kategorya at yon ang karera. Sa kasamaang palad kay Tadano, nawasak ang pangarap niyang maging atleta sa Olympics nang lampasuhin siya ni Komi roon. Wala siyang opsyon kundi tanggapin ang talo't nagpunta upang batiin ang walang ideyang si Komi sa panalo nito kaya lalo siyang naguluhan.
Nang subukan ritong makipagkamay, hindi tumugon si Komi at dun muling nagkadelusyon si Adano sa sarili niyang gusto ni Komi ang pagiging magkaribal. Pagkatapos ng klase, tinanong ni na Jimmy si Komi kung maaaring pumunta sa bahay nilang medyo kinailang ni Komi. Pero kalaunan ay pumayag rin ito't nagtungo sila sa bahay ni Komi kung saan naroon ang ina nitong malugod silang tinanggap. Pagdating sa kwarto ni Komi, naging komportable si na Jimmy na upo sa kama ni Komi habang sila Tadano ay nasa lapag. Dumating naman ang ina ni Koming dala ang merienda at doon nagpaalam si na Jiming pupunta siya sa banyo. Ngunit yun ay palabas lang dahil yumuko lang ito sa labas ng pinto para magmasid kay Komi at Tadano. Umasa siyang pag iniwan sila ay magkakaroon ng tsansa si Tadano kay Komi pero mali siya at pagkalipas ng 15 minuto, bumalik na siya sa kwarto at sinabi sa kanilang para silang matandang mag-asawa. Nagsimula siyang maghanap sa kwarto para sa kung anumang mga tinatago ni Komi roon at kalaunan ay natagpuan ang koleksyon ng mga libro kung paano makipag-usap. Dahil hindi gaanong interesado, kinuha ni na Jimmy ang photo album ni Komit nagsimulang tingnan at ng oras na matapos sila, madilim na rin sa labas kaya nagpaalam na ang dalawa kay Komit umalis. Kinabukasan sa paaralan, sinabi ni Komi kay Tadanot na Jimmy gusto niyang pumunta sa ramen shop dahil pangarap yon, kung saan narinig ni Agari ang kanilang usapan kaya pagkatapos ng klase ay dinala sila sa sikat na ramen shop. Pagpasok nila, nag-order silang lahat at gaya ng lagi, nagsimula si na Jiming magtanong ng marami hanggang sinabi ni Agaring labag sa patakarang magsalita. Madali lang ito't yun ay wag magsalita, umorder agad, pagkatapos umupo ay sagutin ang mga tanong ng may-ari tungkol sa toppings na gustong ilagay, sunod ay kainin ang ramen, ibalik ang bowl, at lisanin ang upuan para makaupo ang ibang customer. Si Komi ang unang natapos kumain at namangha ang mga tao sa kanyang magandang pag-ugali, ngunit si Tadanot na Jimmy ay nalimutang kumain dahil abala sila sa panonood kaya naging malata ang kanilang ramen. Paglabas nila sa shop, nagpasalamat si Komi sa pagdadala sa kanya at minungkahing bumalik uli sila sa susunod. Hindi nagtagal, si na Jimmy ay walang tigil na naglitanya ng mga walang silbing kwento nang lumapit naman ang isang babaeng merong eye patch. Nagpakita ito ng one-man show sa tinatawag na Dragon Power na nasa loob niya at hiniling kay Koming gumawa ng blood pack para gisingin ito. Nakilala ito ni na Jimmy bilang si Nakanaka at alam niyang isa tong Chunibyo o isang tao na naniniwala sa delusyong siya ay may espesyal na kapangyarihan kahit wala. Nang tanungin ni Komi si Nakanaka tungkol sa nasabing Dragon Power, nagsimulang manginig at mautal si Nakanakang parang uslak kaya upang itago ang katotohanang wala talaga siyang alam rito, nagpaalam siya saglit dahil sumakit umano ang mata niya. Nang umalis na, sinabi ni na Jiming na aalala niya si Tadano nung Chunibyo pa ito tinanong ni Komi kung ano yon, kaya kinwento niya kay Komi ang pagiging Chunibyo ni Tadano dati at kung paano umaktong parang bidang karakter sa shonen manga. Nang panahong yon, may gusto siya sa Madonna ng paaralan kaya humingi siya ng tulong kay na Jimmy, kung saan madali lang ang planot yun ay isulat ang salitang pag-ibig sa field para makita nito't sunod ay dalhin siya sa likod ng paaralan at umamin. Ngunit bago pa mabanggit ang mga nais niya, tinanggihan na siya nito't sinabing hindi siya interesado sa basurang Chunibyo, at dahil sa pagtangging yun ay nagpa siya si Tadanong magbago ng trip at maging normal. Pagkatapos, pumunta sila sa gym para sa kanilang klase at sinabi ng gurong magpareha para sa warm-up exercise, at tulad ng inaasahan, lahat ay gustong maging partner si Komit si Nakanakang alam na wala siyang pag-asa ay di na nag-abala rito. Sa halip, sinimulan niyang i-gaslight ang sarili sa paniniwalang di kailangan yon hanggang lapitan siya ni Komi, kung saan sabay silang nag-stretch at matapos nilang gawin yon ay tumalikod na si Komi. Tinawag siya ni Nakanaka at sinubukang magpasalamat pero nahiya ito sa puntong di nakapagsalita kaya kung ano-anong kabalbalan lang ang lumabas. Tahimik lang si Koming nakinig habang sinasabi ang pagbuo ng blood pack at ngayon ay alipin na niya si Koming paraan nito ng pagsasabing magkaibigan na sila. Kalaunan, sinabi ni na Jimmy kay Koming magsha-shopping sila't doon natuklasang di pa siya nakapag-shopping para sa sarili niya. Sinabi rin nito kay Tadanong dapat sumamat inimbitahan si Agaring natuwang makalabas kasama ang master niya at pagdating nila sa mall, nilapitan sila ni Yamai na sinabing nakita sila habang namimili roon. Alam ni Tadanot na Jiming nagsisinungaling ito sapagkat alam nilang kabilang si Yamai sa mga pinakauslak na individual dahil sa kanyang matinding mga obsesyon. Gayunpaman, pinayagan nila tong sumama sa kanila't nang malaman nilang walang alam si Komi sa kung anong klaseng damit ang pipiliin ay nakaisip si na Jimmy ng ideya. Iminungkahi niyang pumili sila ng bawat isang sa tingin nila ay maganda kay Komit saka sila boboto kung alin ang pinakamaganda rito, at ang unang outfit na sinuot ni Komi ay ang pulang Chinese dress na pinili ni na Jimmy. Ang pangalawa ay ang pinili ni Yamai at napagkasunduan ng lahat na para siyang matanda kaya nadiskwalipika ito, at sunod na sinubukan ni Komi ang pangatlong outfit na pinili ni Agaring tila pang children's section kaya mababa ang score nila. Sa huli, binigyan ni Tadano si Komi ng pinili at nang lumabas si Komi mula sa changing room ay napagkasunduan nilang yon ang pinakaangkop.
Paglaon, nahiga si Komi sa kama't nagbasa ng magasin nang maisip niyang magpagupit kaya pumunta siya sa salon, kung saan nakita siya ng shop assistant sa labas at inimbitahan siyang pumasok. Ngunit di kumilos si Komi hanggang ang hairstylist ay binuksan ang pinto't mukhang sanay na siya sa pagiging antisocial ni Komit may paraan na para makipag-usap sa kanya. Sa kabilang banda, hindi yun alam ng assistant at inisip nitong hindi siya gusto ni Komi kaya nagsikap pa ring dumaldal habang hinuhugasan niya ang buhok ni Komi pero walang saysay yun. Sa huli, tumigil siya sa pagsubok at pagkatapos ng gupit ni Komi, itinuro niya ang isang magasin bago bayaran ang bill at paglabas roon, tinanong ng assistant ang stylist kung ayaw ba sa kanya. Ipinaliwanag ng stylist na nahihirapan si Koming makipag-usap sa iba't pagkaraan ng isang linggo. Nagreklamo sina Jimmy tungkol sa papalapit na exam at sinabing nahihirapan siyang mag-aral. Nagmakaawa siya kay Tadanot Koming samahan siya sa library at sumama naman sila kahit alam ni Tadanong wala talagang interes sina Jimmy sa pag-aaral. Pagdating nila roon, sinalubong sila ni Agari, ngunit nang magsalita ng malakas sina Jimmy ay hinataw siya sa ulo ng pamaypay ng babaeng mukhang hybrid ng tao at gorilla. Sinabi ni Agaring ang pangalan nun ay Gorimi at pinapanatili nitong tahimik ang library sa lahat ng oras kaya sinabi niya sa kanilang huwag maingay. Pinaalam niya rin kung 3 beses silang hahatawin ay kailangan nilang umalis sa library pero sa kabila ng paalala, di napigilan ni na Jimmy ang sarilit na hataw ng 2 pang beses bago tuluyang paalisin ito. Sa pagtatapos ng araw, umalis na si Komit Tadano sa library upang makasama ang kaibigan at nang lumabas ang mga resulta ng exam, pumasa sina Jimmy kaya napagtanto ni Tadanong tamad lang talaga ito pagdating sa pag-aaral. Paglaon, nagsimula na ang summer holiday at si Komi ay nabagot matapos ang unang linggo sa loob ng bahay para sa mga homework. Naisip niyang tawagan ang mga kaibigan upang imbitahan sila ngunit natakot siya kaya di na lang at si Tadano naman ay nasa pareho ding sitwasyon at naisip nitong masyado ng personal kung tatawagan pa niya si Komi. Habang nag-iisip sa kung anong gagawin, biglang tumunog ang phone ni Tadanong halos mahimatay at sa parehong oras, tinawagan ni Komi si Tadano ngunit hindi siya sumagot kaya nagpa siya tong ibaba na. Agad namang tumawag sina Jimmy kay Komi at inimbitahan siyang pumunta sa pool kinabukasan, kasama sila ni Tadano kaya kinabukasan. Pinagpo ni Komi sina Jimmy at Tadano sa labas ng pool building at bago pumasok ay sumama din si Agari. Nagkataon namang naroon din si Yamai at mga kaibigan nito tulad ng inaasahan ay sinigurong makakasama rin sa kanila. Nang magpalit na sila ng damit, malastalker na tinignan ni Yamai si Komi habang binabalikan ang buong linggong ginugol sa pagmamasid sa bahay nito. Nang mapansin nitong inilabas ni Komi ang kanyang swimsuit, bigla siyang ginanahan, ngunit hindi rin siya komportable sa ideyang makita si Koming naglalakad-lakad dung naka-school swimsuit lang. Dahil doon ay hinila niya ito at pinilit na kumuha sila ng ibang swimsuit sa shop at pagkatapos noon, isa-isa nang lumabas ang mga babae sa kanilang mga swimsuit at ang mga lalaki ay nagbigay ng 10. Ngunit binigyan nila si Komi ng 100,000,000 at ang unang destinasyon naman nila ay ang water slide kung saan inaya ni na Jimmy si Agaring samahan siya. Ang iba naman ay nagpa siyang maglaro ng rock paper scissors para mapili kung sino ang makakasama ni Komi, ngunit malas para sa kanilang pinili ng attendant si Tadanong samahan ito. Nag-enjoy si Komi sa slide kaya ginawa niya ito ng ilan pang beses bago sila nagdesisyong lumangoy sa malaking pool. Habang naroon sila, iminungkahi ni na Jimmy ang patagalan ng hininga at sinabing ang panalo ay may inumin sa mga matatalo. Pumayag ang lahat at nang binuksan ni Tadano ang mata sa tubig, napansin niyang may mask sina Jimmy pero nang makita nilang nahihirapan si Komi, lahat sila ay sumuko at siya ang itinanghal na panalo sa contest. Matapos ibigay kay Komi ang mga inumin, umupo si Tadano sa tabi niya habang umiinom bago lumapit sina Jimmy. Ngunit hindi niya nasabi ang dahilan ng paglapit dahil na-distract siya ng isang tumalon mula sa diving board at nagsimulang tumakbo patungo roon. Sinubukan tong sundan ni Komi ngunit nadapa siya't nasaktan ang sarili kaya dinala ito sa klinik para maasikasot nang makalabas na roon. Nagpa siya ang mga kaibigang tapusin na ang araw at umuwi pero sinabi niyang mag-enjoy pa sa natitirang oras sa pool. Sinubukang manatili ni Tadano at Yamai ngunit hinila sila ni na Jimmy at sinabi sa kanilang ang pagsama kay Komi ay ikasasama lang ng loob nito kaya naman nilaan ni Komi ang buong araw niyang nanonood lang sa mga kaibigang nagsasaya dun. Hindi nagtagal ay sinamahan siya ni Tadanot sinabing huwag mag-alala dahil sina Jimmy at Agari ay naglalaro lang sa pool habang si Yamai at ang iba ay kinikiskis lang ang lugar kung saan siya nadapa. Ipinaliwanag ni Koming nalulungkot dahil nasira ang araw at tiniyak ni Tadanong hindi yun ang kaso at dun na binasa si Komi sa mukha ng tubig mula sa pool para hikayatin siyang sumaya. Pagkatapos ay inabot niya ang kamay kay Komi ngunit nagpanik ito nang mapagtantong hawak na niya ang kamay nito sa sunod na sandali. Tinamaan siya sa mukha ng tubig dahil dumaan sila Agari at na Jiming may dalang mga water gun.
Sumali ang iba pa sa kanila't nagkaroon sila ng water gun fight hanggang dumating ang oras para umuwi't makalipas ang ilang araw. Nagpunta si Komi at ang pamilya sa bahay ng kanyang lola, tiyahin, tiyuhin, at pinsang si Akira na medyo takot kay Komi. Ngunit nagawa ni Koming maging komportable si Akira at nagsimula silang maglaro ng board games hanggang tinawag ito ng ina upang makipag-usap sa lola. Sumunod si Komi at natuwa naman ang kanyang lola nang marinig na nagkaroon ito ng ilang mga kaibigan at hindi nagtagal, tinawagan ni na Jimmy si Tadano at sinabing magkita sila sa Summer Festival. Habang naghihintay sa pagdating, lumitaw din si Koming nakasuot ng yukatang nauwi sa utak ni Tadanong mag-glitch na parang lumang computer RAM. Dahil walang masambit, nagsimulang manginig si Komi hanggang mabalik ng uslak ang kakayahang magsalita at sinabing maganda siya, kaya sinubukang sumagot ni Komi ngunit napansing nalimutan pala ang notepad. Dumating sina Jimmy kasama ang malaking grupo at sinabing mga kaibigan niya yun na sinamahan siya sa festival kaya dahil wala ng ibang opsyon, sumama na sila ni Komi at nagdesisyong maglaro sa mga stall. Mahina sa shooting game si Tadano, ngunit si Komi ay isang pro at nanalo siya sa lahat ng laro kontra kaya Danong bigla ring dumating. Natagpuan sila ni na Jimmy pagkatapos ng laro at inaya silang sumali sa candy cutting game kung saan di siya magaling at mabilis na umalis at doon nag-ipon ng tapang si Komi para sabihin kay Tadanong bagay sa kanya ang yukata. Pagkatapos, naglaro sila ng tinatawag na 1,000-line lottery kung saan umasa si na Jimmy mananalo siya ngunit natanggap lang ang panyo at sumunod naman si Tadanong nakuha rin ang parehong premyo. Nakiusap si na Jimmy kay Koming tuparin ang pangarap ngunit ang matandang namamahala sa laro ay tiwalang walang mananalo ng grand prize dahil siya mismo ang nag-rig ng mga tali mula simula. Ngunit ginulat siya ni Komi nang hilahin nito ang tali ng grand prize, kaya labistong nabiglat sobrang natuwa si na Jimmy paglaon, naupo sila Komi Tadano at sinabi nitong masaya siyang pinalipas ang oras doon ng magkasama. Hindi nagtagal, nagpunta si Komi sa bahay ni Tadano kung saan si na Jimmy ay naghihintay na doon at si Yamai ay pumasok din dahil sinundan niya si Komi papunta sa bahay at tumangging umalis nang subukang isara ni Tadano ang pintuan. Doon nila nakilala ang kapatid ni Tadanong si Hitomi, na nagulat nang makita ang magagandang kaibigan niya at nang magsimula silang magsiayos. Sinabi ni na Jiming inimbita niya silang magkita dahil hindi pa nagagawa ang mga homework. Hindi na nagulat ang mga kaibigan sa revelasyon at sinabi nilang hindi ito papayagang kumopya lang ng ganun na hindi niya ikinatuwa ngunit naupo sila sa tabi nito habang nagtatrabaho sa mga dapat gawin. Nang tamarin na siya, nagsimula tong maglitanya tungkol sa bakasyon at nakisali ang iba't inamin ni Koming ayaw pa talaga niyang matapos ang bakasyon dahil sobrang kinatutuwa niya ito. Sa sumunod na linggo, nagsimula na ang klase at nakiusap si na Jimmy kay Koming bumili ng sandwich para sa kanya dahil di siya makapuntat gaya ng lagi. Pumayag si Komi pero hindi napansing sinusundan siya ng babaeng si Nokoko. Inisip ni Nokokong si Komi ay kumpiyansang taga-syudad, na di gaya niyang galing sa probinsya, kaya sinundan niya si Komit umasang matutunan kung paano gawin ang mga bagay tulad ng ginagawa ng mga taga-syudad upang di mapahiya. Wala siyang ideyang pinapanood ni Tadano si Komit nakita siyang sinusundan ito, at pinagmasdan ni Nokoko si Koming na natili sa harap ng tindahan bago pumasok at maglakad patungo sa counter. Ngunit agad ring lumabas si Komi nang tanungin ito ng waitress kung anong order niya dahil sobrang kinakabahan. Ngunit si Nokoko sa kabilang banda ay inisip na sobrang cool ni Komi sa paraan ng paglabas niya nang hindi nagsasalita. Sa huli, pumasok ulit si Komi at tumuro sa isang sandwich, ngunit nang magtanong ang waitress kung may iba pang nais at kung paano ihahanda ang sandwich ay umusok ang ulo ni Komi. Kinailangan ng waitress na asikasuhin at hulaan ang uri ng sandwich na gusto ni Komi bago ito ibalot, at labis na humanga si Nokoko at nagdesisyong umorder din ng katulad sa ginawa ni Komi dahil inisip niyang yun ang tamang paraan. Nang weekend, inimbitahan ni Nakanaka si Komi sa bahay para maglaro ng video games, ngunit agad napansing si Komi ay walang alam kaya tinawagan si na Jimmy. Dumating si na Jimmy kasama si Tadano at nagmungkahi ng Super Mario parody game, ngunit hindi alam ni Komi kung paano maglaro pero nagsimula pa rin si na Jimmy at Nakanaka habang tinuturuan siya ni Tadano kung paano kontrolin ang pad. Habang naglalaro, malapit nang manalo si na Jimmy ngunit aksidenteng tinamaan ni Komi ng mudball kaya naman nanalo si Nakanaka at hindi naglaon. Humingi si na Jimmy ng tulong kay Komi sa part-time job na mamigay ng tissue sa mga naglalakad. Nalula si Komi at ginawa niya ang makakaya ngunit walang kumuha ng tissue dahil di siya nagsasalitang kabaligtaran naman ni na Jimmy pero di nagtagal, may babaeng lubhang nangangailangan ng tissue ang lumapit sa kanya at kumuha. Dahil doon ay napansin na rin ng iba si Komi at nagsimula siyang lapitan upang humingi ng tissue at nang magtapos na ang araw, naubos ang lahat ng tissue at nagpasalamat si na Jimmy kay Komi sa tulong at nangakong babayaran siya bago umalis. Di nagtagal, nag-host ang paaralan ng sports festival at yun ang unang beses na nakita ni Komi ang second year na si Netsuno. Si Netsuno ay atletang magaling at binati si Komi ng good luck roon ngunit dahil hinawakan ito, pinilit ni Yamai ang mga kaklaseng sumumpang mananalo.
Ang unang event ay stretching competition at ang may pinakamagandang stretching technique ay makakakuha ng 10 puntos para sa klase, kung saan ang vice principal ang hurado't malapit nang ibigay ang puntos kay Netsuno hanggang makita si Komi. Ang sunod ay tug of war, ngunit natalo roon sila Komi dahil ang mga kaklase ay isa-isang nawala ng malay dahil sobrang lapit ni Komi sa kanila. Sa sunod na event na isang mixed obstacle race ay naiwan si Agari sa dulo, ngunit dahil sa kanyang tumatalbog na plat, binigyan siya ng extra points at nagawa niyang tapikin si Nakanaka bago mawalan ng malay para maipagpatuloy ang karera. Ginawa ni Nakanaka ang makakaya kahit pa nahuhuli siya at nagawa nitong tapikin si Tadano sa tamang oras, kaya nagpatuloy si Tadano habang sinusuportahan ng mga kaklase at nang pasuko na sana ay nakitang sumusuporta din si Komi sa kanya. Nagbigay ito ng lakas sa kanya at nagawang matap ang Speed Force, kaya natapos ang karera sa ikatlong pwesto at sa pagpapatuloy nito, nagsimulang umulan at dumating ang ina ni Komi upang magbigay suporta para sa anak. Nagulat ang mga kaklase niya nang makita ito at inakala pa nilang si Komi yon dahil sobrang magkamukha silang dalawa. Ngunit nahiya si Komi at sinubukan niyang paalisin ang kanyang ina, pero ngumiti lang ito at sinabing natutuwa siyang masaya ang anak roon. Pagkatapos tumigil ng ulan, nagpatuloy ang mga laro sa treasure hunt kung saan nakolekta nila ni Komi ang karamihan ng gamit kay Tadano, ngunit nang magtanong sina Jimmy, tumanggi siyang magbigay ng kahit ano. Nagpatuloy naman sila sa iba pang mga laro hanggang dumating ang oras ng huling relay race, kung saan nagbigay si Netsuno ng good luck handshake pero hindi ito naibalik ni Komi sa sobrang kaba kaya inatras ni Netsuno ang kamay. Gayunman, binati pa rin niya si Komi bago pumwesto para tanggapin ang baton mula sa kanyang kakampit pagkatapos. Pareho nilang natanggap ang baton sa halos parehong oras at tumakbo silang halos magkasabay pa rin. Ngunit malas namang natisod si Komi na tumba sa putik at naiwan sa karera, kaya ang mga kaklase ni Komi ay nag-cheer hanggang sa bumangon siya at makapagpatuloy, pero si Netsuno ay sobrang layo na kaya nanalo. Sa karera, nagtipon ang lahat kay Komi upang tignan kung may sugat siya at dun humanga si Netsuno dahil di alintana ng mga kaklase ni Komi di ito nanalo't sinabing mabuti silang mga kaibigan at umiyak. Sa pagtatapos ng araw, ipinresenta kay Komi ang sertipiko para sa klase dahil sila ang pangalawang pwesto't kinabukasan. Nalunod si Tadano sa trabaho niya sa student council kaya dumating si Neni na kaibigan niya para tumulong. Sinubukan ni Koming sumama ngunit sinabi ni Nening kaya na nilang asikasuhin yon at umalis na kasama si Tadanot habang papunta sa opisina. Tinanong ni Neni kung binubuli siya at tiniyak nitong hindi kaya tinanong siya tungkol sa pagkakaibigan kay Komi. Sinabi ni Tadanong mabait si Komi at kadalasan lang tong di naintindihan ng iba't kasabay nun. Nakita nila si Koming halata namang nag-obserba sa kanila kaya sinubukan ni Nening kausapin ng maalala ang sinabi ni Tadano. Kinabahan naman si Komi at umatras bago tumakbo kaya kinailangan ni Tadanong magpaliwanag kay Nenit nang sumunod na dumating si Neni para tulungan si Tadano. Sinubukang umalis ni Komi pero biglang nagbago ang isip at nagtanong kung makakatulong sa kanila. Kinabukasan, humingi siya ng tawad kay Neni sa di pagpansin at nangako tong tutulungan siya kay Tadano, ngunit sobrang nahiya si Komi kaya tumakbo siya at napatanong si Tadano kay Neni kung anong sinabi. Kalaunan, tinanong ni Komi si Tadano kung maaari siyang samahan sa photo booth dahil narinig niyang pinag-uusapan ito ng ibang estudyante. Bago pa siya makasagot, nilapitan sila ni Jimmy at nagsimulang magkwento tungkol sa isang lugar at sumali si Yamai roon at pilit na sumama sa kanila. Pagkatapos ng klase, pumunta sila sa booth at kumuha ng mga litratong tinawanan ni Jimmy nang makita. Ngunit inisip ni Yamai na cute si Komi at nagkaroon ng nosebleed sa kung anong rason bago magmungkahi si Jimmy kumain na. Habang palabas, napansin ni Tadanong nakatingin si Komi sa mga kitchen, kaya kinabukasan sa paaralan. Sinubukan niya tong bigyan, ngunit ipinakita ni Komi ang nakuha niya at nagmungkahing magpalit ng subukan nitong kunin ang kanya. Ilang araw matapos yon, naging parang digmaan ang buong klase dahil di nila mapagkasunduan kung anong activity ang gagawin para sa school festival. Iminungkahi ni Jiming ipakita ng bawat isa ang mga ideya sa klase at magbotohan sa pinakamahusay. Pero ang problema dun ay lahat ng ideyang meron sila ay nakasentro lang kay Komit kung anong nais nilang ipasuot o ipagawa sa kanya. May mga suhestyon tulad ng Maid Cafe, Haunted House, Walk-a-Mole Game, isang play kung saan prinsesa si Komi, at marami pang iba. Sa kasamaang palad, di sila nagkasundo dahil iniisip ng bawat isang kanila ang pinakamahusay at habang nagtatalo, nilapitan ni Tadano si Komit tinanong ang nais ipagawa sa klase. Sinulat ni Komi sa kanyang notepad na magandang ideya ang Maid Cafe at halos tumigil agad ang pagtatalo nang sumang-ayon ang lahat sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, nagtulungan sila upang buhayin ang cafe at pakiramdam ni Komi ay hindi siya kabilang dahil di pinapayagang kumilos. Ngunit nang si Kaidi ay pinapunta sa tindahan para kumuha ng mga materyales, inimbitahan niya si Koming sumamat nagboluntaryo din si Nening sumama roon dahil alam niyang minsan ay umaakto si Kaiding para bang lutang ito sa mga ulap.
Tila napatunayan ang punto nang makarating sila sa tindahan at nawawala ang utak hangin si Kaidi kaya dahil sa panik, minungkahi ni Nening maghiwalay sila't hanapin bago ito gumawa ng kung ano. Matapos maghanap ng ilang sandali, natagpuan ni Komi si Kaiding humingi ng tawad sa paglayo ng hindi nagpapaalam at nang tanungin ni Komi kung bakit siya inimbitahan nitong sumama ay sinabi ni Kaiding gusto niyang maging magkaibigan sila. Habang pabalik sa paaralan, sinabi ni Nening masaya siyang naging maayos ang lahat at iminungkahi ni Kaiding magtulungan para sa tagumpay ng festival. Kinabukasan, naglibot sila sa bayan at namigay ng flyers ng cafe nila sa iba't ibang mga tindahan sa lugar na yun at ng gabi, bago ang festival, tumulong si Komi sa ibang maghanda ng mga rice ball na ipinamahagi nila sa mga kaplaseng pagod. Sa araw naman ng festival, hindi komportable si Komi sa maid outfit na ibinigay ni na Jimmy dahil masyadong maikli kaya pinalitan ito't dumating na ang mga customer, kung saan isa dun ang otakong may obsesyon sa mga maid cafe. Tila nagustuhan niya ang cafe at inisa-isa ang bawat maid hanggang nakatagpo niya si Komi at inisip na galit ito sa kanya kaya agad tinapos ang pagkain at nagdesisyong umalis. Ngunit pinigilan siya ni Komi habang palabas at kabadong humiling na bumalik balang araw at paglaon, pinilit ni na Jimmy si Tadanong magbihis bilang maid dahil kailangan ng mas maraming tulong. Pumunta rin ang ina ni Komit ang kapatid sa cafe, na labis ikinatuwa ng mga kaklase dahil unang beses nila tong nakita't dumating din si Hitomi. Nang makita niyang pinapakita ng kapatid ang kanyang Okama side, kumuha siya ng litrato't umalis at nang mag-break time, pinaalam ni Komi kay Tadanong nakyutan siya sa suot nitong damit. Sa paglipas ng araw, naging maayos ang takbo ng maid cafe, ngunit naisip ni na Jiming magandang ideyang magbigay ng discount para makakuha pa ng customer, at dun siya nag-alok ng mga kupon at pinaglakad si Komi upang makaakit ng tao. Ngunit hindi pa rin siya kontento at nagsimulang maningil ng pera para sa mga bagay na hindi naman kasama sa menu tulad ng paghahawak ng kamay at mga masahe. Dahil dito, pinatigil siya ng homeroom teacher mula sa cafe at ibinalik din ang perang nakolekta doon, kaya naman iminungkahi niya kay Komit Tadanong maglakad-lakad sa paaralan upang tingnan ang ganap ng ibang mga klase. Habang naglalakad, namangha si Komi at muntik nang maiwan dahil nagsimulang magpaikot-ikot ang uslak bago sila nagpatuloy sa paglalakad, kung saan natagpuan nila ang haunted house na minungkahi ni na Jiming tingnan. Sa loob, takot na takot si Komi kahit ang nakita lang ay mga drawing at painting na nakakatakot at ang babaeng gumaganap bilang multo ay nag-alinlangan kung dapat ba niyang takutin si Komi dahil tinuturing siya bilang school goddess. Ngunit ang oras na ginugol niya sa pag-iisip ay sapat na para matapos ni Komi at ng iba ang tour ng haunted house at nakalabas na. Sa labas, napansin nila ang malaking grupo sa yard na nakikinig sa mga gumagawa ng mga pag-amin sa bubong at di pa naranasan ni Komi ang ganun kaya tinanong niya kung pwedeng manood at pumayag si na Jimmy. Pagdating nila, naroon si Yamai sa bubong at malakas na ipinahayag ang pag-ibig kay Komit hiniling na pakasalan siya. Pero natural na hindi tumugon si Komi ngunit di noon pinigilan si Yamai at sinabi sa lahat na mahiyain lang si Komi. Pinilit ni na Jiming umakyat si Komi sa bubong at pinapromote ang cafe kaya naman naghintay ang lahat sa sasabihin niya pero nang buksan ang bibig, ang tanging nasabi lang ay meow. Naguluhan ang lahat ngunit ang interpretasyon ng mga uslak ay sinasabi nitong isa siyang catmaid kaya nagsigawan sila sa tuwa at nangakong bibisita sa cafe. Matapos umalis sa bubong, nagalit si Tadano kay na Jimmy sa paglagay kay Komi sa ganong sitwasyon ngunit tumawa lang ito tinanong kung nag-enjoy. Tumango si Koming nagpapatunay na nagustuhan niya ang karanasang makausap ang marami at dun lumapit ang babae at dalawang mongheng pinaalam kay na Jiming isinali siya ng kanilang homeroom teacher para sa meditasyon. Yun ay parusa dahil sa pagtatangkang kumita mula sa kanyang mga kaklase sa maid cafe kaya kinuha siya roon at dinala palayo habang sumisigaw. Nagpatuloy si Tadanot Komi sa paglalakad matapos madala si na Jimmy at nakasalubong nila si Neni at kaibigang si Kaidi, kung saan magkasama nilang pinagpatuloy ang saya sa festival hanggang dumating ang pagtitipon sa gym para sa anunsyo ng mga resulta ng festival. Nanalo sila Komi ng grand prize ngunit dahil sa mga kauslakan ni na Jimmy, hindi nila natanggap ang premyo kaya sinubukan ni na Jiming aluin sila sa pagsasabing di mahalaga ang premyo dahil lahat sila ay nag-enjoy pero hindi nakinig ang kahit sino. Matapos ang anunsyo, nagsimula ang after party at inaya ni Tadano si Koming makipagsayaw nang mapansin niyang gusto nito pero nahihiya lang na magsabi. Habang nagsasayaw sila, sumama si na Jimmy sa kanila at di nagtagal ay agad ring sumunod ang iba nilang mga kaklase sa dance floor. Pagkatapos ng party, nagpunta sila sa karaoke at sobrang kinabahan si Komi dahil giniit ni na Jiming kailangang kumanta ng lahat at nang dumating ang kanyang oras, di ito nakakanta dahil sobrang kabado. Ngunit sa kung anong rason, pinalakpakan siya ng mga kaplasing parang nasa concert, at sunod si Tadano, ngunit walang pumansin sa kanyang nagpasama ng loob nito hanggang mapansing nakikinig si Komi.
Tumaas ang kumpiyansa ng Uslak at ginamit ang kanyang inner Bruno Mars para siguruhing hindi madidismaya si Commit nang matapos siya. Sinubukan nitong bumalik sa upuang nahihiya pero hinila siya ni na Jimmy pati si Commit pinilit silang magkantahan ng sabay-sabay.